Hey guys, you're in a nutshell with me, Ina. Naku, teka, may echo Ayan, okay guys. Nako, walang tuloy pa rin ang ating usapin tungkol sa Temporary Foreign Workers Program. In this episode, we will talk about the consequences. Okay, sa tuloy-tuloy na pagbabago ng rules sa TFW program. Okay, ang atin pong panauhin for the first time dito po sa In a Nutshell, Mr. Danilo De Leon, isa pong advocate for migrant workers. Siya rin po ang national chairperson ng Migrante Canada. Hello, sir. Kamusta? And welcome sa In a Nutshell. Sana hindi ito ang huli mong interview po dito. Thank you, Ina. At magandang umaga. Magandang umaga rin sa mga followers mo. Yan, at sa mga kababayan natin dito sa Canada at sa Pilipinas. No? At sa lahat ng mga migrant workers around the world. Yan, syempre, no? You advocate for migrant workers here in Canada especially. Una sa lahat, gusto ko malaman, ano po ba ang sentimiento ngayon? No? I'm sure you have spoken to many of them. Ano ba ang general sentiment ng mga kababayan nating TFW dito sa walang katapusang balita na paghihigpitan, magbabago na naman ang rules ng Temporary Foreign Worker Program? Actually, una, unfair yung sisihin yung mga migrant workers or temporary foreign workers sa mga nangyayari dito sa Canada. No? Unang-una na lang yung jobs. No? Hindi naman natin ninakaw o kinuha yung job sa kanila. No? Ano yan, no? Bahagi yan ng programa ng Canada na temporary foreign worker program. So bakit ba sila naglunsad ng temporary foreign worker program? Una ay cheap cost of labor, no? Mababa. Pangalawa, ang magbabenepisyo diyan ay mga negosyante, mga kapitalista. So yun ang unang diyan. Kaya nga kung titingnan mo, no, yung word na temporary yung program, pero yung trabaho ay long term. So sinusolusyonan nila yung labor shortage ng Canada, kaya nila dinisenyo ang temporary foreign worker program at mag-invite na mga guest worker, no? Pero hindi ano siya, no? Hindi mo makikitang pinagplanuhang mabuti yung programa kasi nakita natin na yung disenyo ay una, walang protection, no? Walang protection sa pag-aabuso. Mula sa employer, mula sa recruiter, sa recruiter, sa consultant, no, yung agency. Kasi andun yung mga pang-aabuso no? Merong mga consultant or agency na nagre-recruit outside Canada. So ngayon pag nagkakaroon ng pag-aabuso, unang-una, yung mataas na paniningil. Yung lamia, yung pagbebenta ng lamia. Tapos pagdating dito ay isa sa mga pang-aabusong nakita natin ay yung hindi pagsunod doon sa yung sahod na naka-stipulate doon sa lamia o job offer, no? Isang way ng abuse 'yon. Pangalawa ay yung hindi pagbabayad ng overtime. Oo. Pangatlo, yung unsafe working and living condition. Yeah. So yung mga yun, nung 2024 na sinita ng UN, no, may report na lumabas na ang Canada Temporary Foreign Worker Program ay breeding ground ng contemporary slavery. Nasaktan ng Canada ron. No? Kaya naghigpit sila. Pero noon pa man, naghihigpit na yan kung natatandaan natin yung moratorium noon, yung 4-in, 4-out, maraming napauwi, no? Sabi nila kasi hindi na kailangan at nawawalan ng trabaho yung mga Canadian, yung mga local. Pero ang totoo ay gobyerno ang gumawa noon naman tayo, hindi naman natin inano ng sarili natin dito. Unang-una, kung may trabaho sa Pilipinas, kung may ayos na buhay sa Pilipinas, bakit pa tayo lalabas? Yeah. So, isa yun sa root cause ng migration na dapat makita, no? Dahil yung Labor Export Policy Program, na kung titignan mo, dito sa Canada, ilang milyon ang Pilipino? 1 milyon. Yeah. Around the world, ilang milyon ang Pilipino nagtatrabaho? Ilan ang remittances natin taon-taon? Every year.
Magkano ang remittances natin ngayon sa Pilipinas na pumapasok every year? Sa last data namin is $34 billion every year Oo, grabe. remittances. Bakit ang hirap ng Pilipinas? Yeah. Okay. Malaking bahagi yun ng contribution sa atin. Ngayon, dito sa Canada, yung Temporary Foreign Worker Program ay naaabuso, napapagsamantalahan sa maraming paraan, pero walang proteksyon sa host country like Canada. Okay, sige. Bago ko pupuntahan o pa-expound yung issue ng walang protection dun sa mismong workers, mag-rewind lang po ako konti kanina, no? May nabanggit kayo sa umpisa po ng inyong sagot na isa po sa mga dahilan, sabi po ninyo na may PFW program is because to benefit employers dahil sa cheap labor. Pero kung maririnig niyo po, no, yung mga locals dito, yan po ang nirereklamo. 'Di ba na parang, kaya itong mga employers, hindi na kami hina-hire because nawiwili sa cheap labor offered by foreign workers. Ano po ang sagot ninyo doon? Kasi totoo naman talaga dahil unang-una dito ang kung tingnan mo na lang sa Tim Hortons, sa mga fast food. Sino ang madalas nakikita mo nagtatrabaho diyan? May magtatrabaho diyan na local pero hindi nagtatagal. 'Di ba? Aalis din agad kasi naghahanap sila ng mataas na sahod. Ngayon, nakita natin yung inflation, no? Ang taas ng bilihin. Ang taas ng upa, tumaas lahat. Pero ang sahod, like dito sa Alberta, minimum wage, $15 pa rin, no? So, paano ka nga naman makakasurvive ng ganun lang? So, anong gagawin mo? Magdo-double job ka, magti-triple job ka. So, kung isa lang ang trabaho mo, mataas ang sahod mo, hindi mo kailangan patayin yung katawan mo sa trabaho. Di ba? What I think, just to clarify din sa viewers, hindi din po ninyo gusto yung ganitong siste. Okay? Hindi. Ang pina-point out po ni Sir ay dapat ayusin yung problema, yung sitwasyon na ganyan, 'di ba? So, he agrees, no? Tama yung sinasabi po niya, tama yung observation that the PFW program has been abused and used as a tool for wage suppression, which, gusto nga po nilang ipabago. Okay, yung protection sa pang-aabuso naman po sa foreign workers, do you feel na parang laging mismo yung workers ang nakakaramdam ng paghihigpit at hindi yung mga employers, consultants, agencies na nagpapasok sa mga ito? Parang ang lagi na lang bearing the brunt of all the tightening of rules. Yung mismong workers, hindi po ba? Ganun po ba nararamdaman din ninyo? Oo, kasi ganito, no? Unang-una, dapat yung gobyerno, yung federal government at yung provincial, naglulunsad sana yan ng mga inspection, no? Sa workplace na kung alam nila kung saan mayroon temporary foreign worker. Tapos, dapat magkaroon ng faster complaint route at legal help. Kasi, isang problema kasi yung LAMIA no? Dahil sa LAMIA, yan yung yan yung nagiging close work permit na nagbabind sa'yo sa isang employer. Kung ikaw ay naaabuso, maglalakas ka ba ng loob na mag-complain dahil alam mo, once na mag-complain ka, tatanggalin ka ng employer mo. Pag tinanggal ka, paano na yung pamilya mong umaasa sa'yo? Paano ka na nandito sa Canada? Diba? Paano ka mabubuhay? Ngayon, paano yung mobility mo from one employer to another employer pag ikaw naabuso? Walang ganon eh. So, kailangan dapat tignan, baguhin yung sistema, no? I-expand yung portability na sinasabi, yung pathway, yung disenyo ng pathway ng temporary to permanent resident. Kasi kung magkakaroon ng ganon, mababawasan yung mga abusong nangyayari, maiiwas yung pagkatrap ng isang migrant sa abusadong employer. At pangalawa, accountability. Maraming employer na paulit-ulit na nagbabiolate. Pero may nakakasuhan ba? May nakukulong ba? Correct. Wala eh. So dapat magkaroon ng ganon. Tapos ang isa pang dapat ay i-amend yung yung labor law ng bawat provinces. Kasi pag ikaw nagreklamo, ang pwede lang balikan ka like dito sa Alberta, no? Nagreklamo ka regarding wage, ang pwede lang nilang balikan yung 6 months.
Yung the rest, bahala ka nang maghabol kung sa paano mo hahabulin. Okay. So dapat isa yun sa tignan, no? Dapat i-amend ng labor law ng bawat provinces, mas maging estrikto, at dapat itong mga itong mga abusadong employer ay patawan ng parusa, no? Maparusahan kasi pag ang migrants ay naging na biktima ng naabuso, nagreklamo, tinanggal, sila yung bumabagsak doon sa sitwasyon na nawawalan ng status. Oo, sila pa ipapa-deport din ng unang-una, di ba? So, yan, no, bahagi yan ng mga ng mga kadahilanan bakit nawawalan ng status sa isang migrant. At ang isang malaking bahagi ay yung pabago-bagong sistema, no. Yan. Diyan maraming napapag-iwanan. Yung pabago-bagong sistema ng immigration, maraming napapag-iwanan hanggang sa nawawala ng status. Yan. Actually, may nabasa po kung isang news report. Nakalimutan ko na kung ano, no? Pero kayo po rin mismo ang kino-quote. And ang nabanggit nyo doon, isa sa mga concerns po ninyo, dahil dito nga, sa ito na naman, mukhang maghihigpit na naman, may paparating na naman na bagong rules for the PFW program, that these ongoing changes might lead to more undocumented workers. Okay, but of course, that is not something that, I would advocate o na dapat, gawin po ninyo dahil mas mahirap, I'm sure, maging undocumented. Ano po ang mensahe ninyo sa mga kababayan natin na maaring mapunta sa ganong sitwasyon o nanganganib na maging undocumented? I mean, I don't judge them, but I definitely do not want to advocate for such po, diba? Ano ang sinasabi niyo sa kanila? Una, kasi, yung may mga undocumented na lumapit sa amin, no. Ang dalawa lang naman ang unang tanong namin is, uuwi ka ba? Okay. So ngayon kung uuwi, ang iniisip nila paano walang trabaho. So yun nga, no, yun ang problema. So isa yan sa dapat na nagiging responsibilidad ng konsulado, kaya dapat makita rin natin ano ba yung responsibilidad ng konsulado. Tayo bilang Pilipino, bilang migrant workers na nandito sa Canada, ano yung responsibilidad sa atin ng konsulado? Ano yung tinatawag na assistance to national at yung kanilang yung action fund. Okay. Diba? So dapat ang konsulado may responsibilidad ng konsulado sa atin. Kahit sabihin tayo nagtatrabaho dito, yung pagkaroon tayo ng problema, yung legal assistance, dapat binibigay yon. Okay. Yung action fund, yung assistance to national, dapat maging transparent sila ron. Ano ba yung pwedeng gawa o maitulong ng konsulado sa mga kababayan natin na natatrap sa ganong sitwasyon. Oo nga. Sorry, sir, can you expound a little bit? Ano po bang specific services ang inaasahan po ninyo from the consulate na maaari nilang ibigay kapag ang isang migrant worker dito ay undocumented? Una, assistant to national na sinasabi, no? Kasi paano tulungan mo sila dahil Pilipino yan. May legal sila assistance? Dyan. Ano po ba? Legal assistance. Isa na yung pagbibigay ng abogado. Okay. Kasi kung kailangan nilang magreklamo, isa yung pagbibigay ng abogado. Ngayon, kung hindi naman, merong mga action fund or assistance to national na monetary. So may mga ganon. So hindi ko masyadong siya kung paano ini-implement ng konsulado yun. Pero may mga nangyari kaming case na ganon na naabuso, inilapit sa konsulado, natulungan. Naka-stay or mabigyan po ng financial assistance at umuwi? Financial assistance. Meron namang ibang binigyan ng legal assistance. May mga ganon, no? So dapat din natin yung responsibilidad ng konsulado. Ngayon, sa undocumented, hindi naman natin sinasabing dito ka na lang, wala kang mapapala pag umuwi ka. Hindi naman ganon kasi ang tanong doon ay hindi naman natin sigurado kung ano yung mangyayari, no. So nasa sa iyo 'yun kung pinili mo mag-stay, decision mo 'yon. At ang lagi lang namin pinapayo sa mga undocs ay lagi mag-iingat. Marami dito marami kasi kung uuwi nga naman, lalo yung mga pumunta rito ng Canada, nabaon sa utang, paano pa uuwi? Paano mo babayaran yung utang? Oo. Diba?
have you been consulted, sir? Yung mga migrant groups ba, advocates, yung mga organizations, kinukonsulta po ba kayo ng like ESDC o IRCC tungkol sa mga polisiyang ito, tungkol sa mga undocumented? I just remember kasi 'di ba noon po meron silang in-announce na mag-regularize daw ng mga undocumented na naglaho na yung plano na yun bigla. Actually, no, nagsimula yun doon sa mandate letter ni yung dating Prime Minister Justin Trudeau, no, na sinabihan niya yung Immigration Minister noon na si Sean Fraser, tama ba si Sean, na mag-create ng na gumawa ng ng programa ng regularization sa undocumented. Pero hanggang salita lang siya na even an inch hindi nag-move, walang nangyari, no. Nagkaroon kami ng dialogue sa kanya sa Ottawa, pero ang sagot niya sa amin ay hindi lang ako magdedesisyon nito. So narinig ko na yung panig niyo, pero pagdating sa desisyon ay hindi lang ako, kasi meron silang policy maker na body na magdedesisyon doon. So yun ang sabi niya. So walang nangyari, no. Kasi kami, Migrante Canada, miyembro rin kami ng Migrants' Rights Networks. Yung Migrants' Rights Networks, alliance yan ng mga advocate ng mga organisasyon dito sa Canada. So, kaya gusto namin talaga humingi ng dialogue with IRCC para marinig. Ngayon, ang isang ron kung makipag-dialogue sa'yo, papakinggan ba yung sinabi mo? Oo, parang para lang ma-meet kayo, yun na yun, ano? Oo, yun. So kasi yun dapat kung makikipag-dialogue ay gaano ka seryoso ba? Oo. Kasi kung dapat kung makipag-dialogue sa iyo ang isang government official, dapat unang-una yung sinseridad. Oo. Kasi kung sincere yan, seryoso siya, napapakinggan yung mga sinasabi mo. Yeah. Kung hindi sincere, wag na lang, nagsayang lang tayo ng oras, di ba? Opo. Doon sa mga undocumented, ako generally, I think, sir, no, generally, kapag ang Pilipino ba nawala ng status dito, the more common option, I would like to believe, is to leave and then perhaps come back. Marami po ba talaga sa mga kababayan natin or just a very, very small percentage, hindi man po maiwasan talaga yan, walang perfect na mga grupo, ang nagde-decide maging undocumented. Again guys, ang hirap maging undocumented. Okay, I would highly advise, sa totoo lang I don't want to advocate for it, pero mahirap ang buhay ng isang undocumented, hindi po ba? Mahirap. Mahirap, kaya nga sa amin yun ang tanong namin uuwi ka ba? Decision mo yun kung uuwi ka o mag-i-stay ka. Dahil kagaya ko sa experience ko, naranasan ko halos lahat. Oo, napakahirap. Para sa ibang episode na lang yan, alam nyo ba, once upon a time, naging undocumented, facing deportation po itong si Danilo, pero ngayon in process na po ang kanyang PR application. Okay, siguro last na lang, sir, I just have to ask this. I hope you are you do not misconstrue this, but I'm sure, nakikita ko na tong comment section natin pag in-upload po ito, sir, baka sabihin nung ilan, ito naman si Mr. Danilo, puro reklamo sa mga programa ng Canada, buti nga nandyan ka ngayon. Mga ganyan mga sentimento. Ano po ang inyong sagot dyan? Actually, ganito po yan, no? Kung hindi natin siya pupunahin, sino ang pupuna? Kung hindi po tayo magbibigay ng ating opinion, malaya po tayo na magbigay ng ating opinion. Kung hindi po tayo magbibigay ng ating opinion, paano natin matitigil yung pang-aabuso na nangyayari hindi lamang sa mga migranteng Pilipino? Yeah. Yung abuso nakita natin, grabe. Kahit saan sa Canada, tanungin mo, alam natin yan, kahit sino alam. Pero paano natin tutulungan ng isa't isa na matigil yon? Na matugdukan yung mga pang-aabuso? Dahil maraming klase ng abuso na yung iba hindi pa nakikita. Dahil kagaya sa caregiver, napakadelikadong trabaho niyan dahil nakatira yan, mostly majority of them nasa employer, no? At minsan hindi nakakapag-day off yan. Yung mga nagtatrabaho sa farm,
Nakita ba nila yung living condition ng mga nasa farm na nasa isang bunk bed lang sila, 50 sila, nandoon sila. Pag nagkasakit ang isa, nagkasakit lahat. Pag nagkasakit, hindi ka pwedeng hindi magtrabaho dahil pag hindi ka nagtrabaho, bukas wala ka ng trabaho. Paano ka na? So dapat maintindihan natin kung bakit natin hindi tayo nagrereklamo, kinu-question natin yung sistema. Yeah. Yung maling trato at yung sistema na walang proteksyon. Yan, correct. Oo. Because it will benefit everybody anyway. Opo, ganun po dapat, no? Kasi kung makikita nila, kung makakausap nila, yung merong na-meet ako sa na grabe, na-rape siya ng employer niya. Oh my gosh. Oh, ay nako. Kung imagine mo yun. Matakbuhan. Ano Oo, imagine mo yun. Umiiyak sa harap ng government official, sinasabi na yung nangyari sa kanya. Pero may nag-imbestiga ba? Wala. So kaya dapat makita natin na yung pagpuna o sa kritiko sa sistema at sa programa ay hindi hindi masama. Dahil may hindi magandang nangyayari. May abusong nangyayari at may mga umaabuso na paulit-ulit na dapat matigil. Yeah. Yun naman ang atin magkaroon ng pantay-pantay na karapatan, no? Karapatan bilang tao, karapatan bilang manggagawa. So karapatan po nating lahat 'yon. At ang atin naman ay para sa lahat 'yon, hindi para sa mga certain individual or groups, no? Para sa lahat po 'iyon. Yan. Ay, alam mo, may nakalimutan po pala akong itanong. Okay lang ba? Okay, ito naman po. Lagi ako nakakabasa ng ganitong mga comments. Temporary foreign worker is stress. It's temporary. Okay? Kumbaga, if talagang nawala na po, nag-end of contract na, wag na daw ipilit. Temporary nga. Kaya ka pumunta dito, alam mo namang PFW. Tapos, you will say not so nice things when you have a difficult time securing a PR pathway. Yan, okay. Ano po sentimiento nyo dyan? Ganito po yun, no? Dapat unawain natin ano yung sitwasyon ng ating kababayan. Pumasok dito as temporary foreign worker. After 2 years, natapos yung work permit. Ngayon, hindi makauwi kasi alam naman natin dito pag isa ang trabaho mo, ang hirap mag-survive. Paano kung umalis ka sa atin, baon ka sa utang? Paano na yung pamilya mo? 'Di ba? So ano ang gagawin mo? Maghahanap ka ng way bilang ikaw na padre de pamilya, bilang ikaw na ama o ina, ano ang gagawin mo para patuloy mong masustain yung pangangailangan ng pamilya mo? And besides, they are not violating anything by trying to become PR. Okay. Mas mabuti na po yung kaysa yung magnakaw ka, no? Yeah, o sumama ka sa mga grupo na nanloloko ng kapwa-tao na gumagawa ng mga fraud. Di ba? At least yun, lumalaban ng parehas, nagtatrabaho. Walang inaaragrabyado. Alright. Okay. So, dito na muna po tayo, no? Magtatapos. Maraming salamat po for your time. I will end this episode here. Sige. Sana po, no, kung merong ibang tanong kay Mr. Danilo, put him down there in the comment section. Maybe we can have him again, for another episode. But for now, sige, dito na po tayo magtatapos. I'll see you guys in the next one. Bye! Thank you, sir! Thank you.